Andito na naman ang inyong chururut para maghatid sa inyo ng isang travel vlog papuntang Puerto Galera. Since kami ni Mogi ay magagaling ng Makati City, ay dito na kami dumiretso sa may Buendia Series Bus Terminal. Pero kayo naman ay kung saan kayo malapit, huwag kayo mag-alala kasi meron doon sa Cubao, sa SM Mega Mall at sa Helpoet Station. Bali 280 pesos ang babayaran nyo kada tao sa bus at 2 hours ang biyahe nyo. Make sure lang na piliin yung bus ay merong nakapaskil na Batangas Pier. Kaya abang-abang sa vlog na ito. Kaya ang inyong Boss Travel Map magmula doon sa Makati papuntang Batangas. At huwag din kayo mag-alala kasi ang bus na yan ay talagang titigil siya sa last destination niya, which is papasok siya sa loob ng pier. At last, nakarating na kami dito sa may Batangas Pier. O, diba? Happy ba kayo? At upgraded na ang kanilang airport dito. Ayan nga si Mogi, oh. Very happy siya. At syempre pa, ang tita nyo, di rin niya magpapatalo. Heto, naglalakad na kami ni Mogi kasi pupuntahan na namin yung teller kung saan pwede kaming bumili ng ticket namin doon. So, ayan ang mga choices ng mga teller nila dito. So, kayo ang mamimili kung anong gusto nyo. Montenegro ba? To go ba? Fast cut? Meron din diyang supercut. At meron din diyang MB Calaguas. Ang problema sa supercut, hindi available yung teller niya. 5 o'clock pa daw ng hapon darating. So, ang pinili ko ay yung MB Calaguas. Ang pinili kong ticket ay nasa business class siya. 820 pesos siya. Tapos kung gusto nyo naman ng regular price, nasa 520 pesos siya. Mangailangan lang sila ng isang national ID nyo para makabili kayo ng ticket. Make sure na yung ticket boat na bibilhin nyo, ang destination na ay papuntang Balatero Port, which is para sa Puerto Galera kasi may mga ibang boat nagbabiyahe din ng ibang islands. After that, pupunta kayo dito sa terminal ticket para magbayad ng inyong terminal fee na 30 pesos. Itabi nyo yung mga ticket nyo kasi hanapin yan bago kayo makapasok dito sa boarding gate. At ayan yung screen ng boarding gate nila dito, napakalaki. Kaya mag-appear dyan yung pangalan ng boat na binili ninyo kapag onboarding na kayo. At don't worry kasi hindi kayo ma-stress dito sa boarding terminal nila kasi naka-aircon siya at very spacious siya at maluwag. Ayun nga si Mogi, oh, very excited na siya kasi first time din niyang pumunta ng Puerto Galera ngayon. At ito din yung tita nyo, ganun din, pangiti-ngiti na siya dyan. At kapag naman inabutan kayo ng kalikasan, huwag din kayo mag-alala kasi malinis ang CR nila sa loob. Heto na, it's time for us na para sumampa na kami sa aming barko. At maglalakad muna kami sa hallway nila. Ayan si Mogi. At nagmamadali na siya kasi nga sabi ko kanina, very excited siyang makarating sa bangka namin. So heto na kami, pangiting-ngiti na kami. Pa-smile-smile na kami dyan kasi first time nga namin may experience na sumakay sa barko. So bago ka makasampa sa barko mo, ayan, may mag-check nga, sabi ko sa inyo, ng ticket ninyong binili bago kayo sumampa. Ayan na, sasampa na kami at ayan na mga babati sa inyo na mga cutie-cutie na mga guys na mga nagtatrabaho din sa barko. So heto yung mga regular fare nasa ibaba, dyan kayo dadaan kapag regular fare ang binili nyong ticket at yung nakita nyong hagdanan pataas, yan naman ang para sa VIP or business class. Business class. Business class. Oh, business class. VIP class tayo. Wow, kasasyalan ah. Dito tayo sa corner.
Ayan si Moggy. At sitting pretty na siya dyan. At mas smile na. At ito naman ang tita nyo. Nakapesto na at pangiting-ngiti. Hi! Welcome to Island Water. To ensure safe and hassle-free travel experience, all passengers must follow reminders while inside the ship. For safety, all passengers must remain seated at all times. Comfort rooms are located at the back. In courtesy to the next floor, we are reminding everyone to be responsible in using. Ayan ang travel boast Google Map guide ninyo. Manggagaling kayo ng Batangas City, pupunta kayo ng Balatero Port, Puerto Galera. Since wala akong mahanap doon na location nila, ayan, Calapan City na lang ang nakita ko. Okay? Oh, ayan na naman kayo ha. Baka ma-confuse kayo sa aking travel boast map ha. Ang punta nyo talaga ay Puerto Galera at hindi yung Calapan City. Tapos ayan na, natatanaw ko na malapit na kami sa daungan ng pier. At ito na nga, natatanaw ko na ang welcome ng Puerto Galera port nila. So exciting. Ang ganda ng views, oh. Hindi ba kayo na-amaze? Ako nga na-amaze ako eh. Excited na kami ni Moggy. Ayan, nakadaong na yung MV Island Calaguas na barko na sinakyan namin ni Moggy. At andito na kami sa pier ng Puerto Galera. By the way guys, remind ko lang kayo na hindi kayo makakapasok dyan, kahanapan kayo ng QR code ng inyong hotel. Pero no worries, kung wala pa kayong booking, kagaya namin ni Moggy, marami namang nag-offer dyan. Paglabas mo naman dyan, nandyan yung tricycle na mag-aantay sa inyo. Standard fee naman siya, 100 pesos per ride. So ito kami ni Moggy, excited na kami kasi pupuntahan na namin yung hotel na binook ni Moggy. By the way guys, again, drastic bookings ang nangyari sa amin ni Moggy kaya napamahal kami. 3,500 pesos per night yung standard room na kinuha namin. Pero kayo, kung makapag-advance booking kayo, mas mainam. Siguraduhin nyo lang na yung hotel na kukunin nyo ay nasa front beach siya para hindi kayo mahirapan mag-swimming. Kaya ang kinuha namin ito yung Summer Connection kasi nasa front beach siya. So ayan ang reception at andyan si tita ay naantay na kami para kunin ang resibo sa amin. At ayan naman si ate na very welcoming sa amin. Ayan, pakaway-kaway pa siya dyan. Tapos ayan yung kanyang dining area. At ipapakita ko lang sa inyo yung views ng hotel na malapit lang siya. 5 minutes away from the beach. O ayan na yung beachfront nyo. O. So ayan yung pathway na lalakaran nyo. So ito yung dining area ng hotel. So since may kasama kaming breakfast, diyan kami magbe-breakfast ni Moggy bukas. Tapos dadalhin ko kayo sa front view naman ng aming hotel. Ayan siya, may ground floor, may second floor at merong third floor. Ang kagandahan lang din sa hotel na ito ay meron siyang swimming pool. Kaya pagkatapos yung maligo sa dagat ay pwede kayo magtampisaw dyan. At ito, papasok na ako sa hotel room para makita nyo kung anong itsura ng hotel na kinuha namin. At ayan si Moggy, ayan, super tulog siya kasi napagod na nga naman sa biyahe. Ayan, may CR siya. At meron siyang door palabas ng hotel ninyo para pwede kayo mag-chill-chill dyan sa gilid. Driver, walang problema eh. Station of the boat is 15 minutes going to the port. Ito yung wanto mo para makita nila. Yan, nakita din po ninyo ito. May pangalan na yan.
Since 2 o'clock pa ng hapon, ang check-in namin sa hotel ni Mogi, ay nag-decide kami na kumuha muna ng activities. At nagkasundo kami ni ate na 1,300 pesos ang babayaran ko sa kanya. Kasama na doon yung upa sa tricycle, papunta doon sa mga tourist destination namin, plus pabalik din doon sa hotel. Ang first stop destination namin ay itong Tamaraw Falls. Diba, ang ganda-ganda ng falls na ito ha, at bibigyan ko lang kayo ng heads up, kapag ginutom kayo, ay pwede kayong kumain dyan sa ibaba, at pwede na kayong mag-swimming kasi may mga restaurant dyan sa baba. Na-try na namin ni Mogs minsan yata ito, ayaw ko lang kung dito ba kami pumunta, pero masarap naman siya. At ayan si Mogi, at ayan naman ang tita nyo, at pa-picture-picture kami dyan na parang mga turista, at ayan ang 360 views ng Tamaraw Falls na itesh. Amazing, di ba? Opo. Opo, may Kung sasabi mo no? Opo. Ano pang anong buko yung video ka na? Yung buko na? Sinapres na, tapos ka na eh. Oh. Binigyan mo ka. Binigyan mo. Oo, tanong natin. Ang next stop destination namin ni Mogi ay itong overlooking view. So tatanawin mo lang yung matarik na bundok na maraming green na halaman dyan. Plus yung tanawin mo yung malayo yung dagat. So since hindi naman kami pwedeng bumaba, ang tita nyo, ay, andito na lang sa gilid ng bridge. At tinatanaw-tanaw na lang yung mga gandang tanawin. Kasi syempre, alam niyo naman ang tita nyo, thunders na, hindi na kayang bumaba sa matarik na daan. Kaya ito kami ni Mogi, nag-chill na lang kami at nagpoto-foto na lang kami dyan at nag-video-video na lang para sa footage ng vlog naming itesh. At yung susunod na naming destination, ay yun na yung last. Yun na sa tawag nilang ito, hayan ha, basahin nyo na lang kasi parang mahirap naman yata i-pronounce. Itong Puerto Galera Moliere Cultural Heritage. Ako, nabubulo na naman ang tita nyo. Heritage Park. Ayan, so far lakad kaming dalawa ni Mogi dyan kasi gusto naming ini-enjoy yung views. Since first timer nga kami, bahala na si Batman kung saan man kami makarating. Kung saan naman kami pumasok, ay doon din kami lalabas. Baka na maisipin niya. Ayan ang tita nyo. Ay, palakad-lakad na lang dyan sa gilid ng dagat. Oh, may naalala na naman kayo sa mga previous vlog ko diba, meron din siyang significance doon sa vlog ko patungkol sa Gold Coast, diba? Nung sumakay kami ng aking pamangkin na si Nanita at yung aking kapatid na si Yolanda nung mag-boat riding kami. Heto na, nakabalik na kami ni Mogi sa hotel at nakapag-check-in na din kami. After namin mag-tour doon, ay nakaramdam na ng gutom itong Mogi na ito. Kaya naglakad-lakad na kami at naghahanap kami ng restaurant na pwede namin kainan dito sa Puerto Galera. And we're not sure kung masarap ba yung restaurant na nakita namin ito. Ito ay yung Finesse Residential Restaurant dito sa Puerto Galera. Since first time namin kumain dito, hindi rin ako sure kung masarap ba ang lafang dito. Anyways guys, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo na kapag natikman ko yung mga lafang nila dito, ay bibigyan ko kayo ng honest review. Ang maganda lang din kasi meron silang mga pa-effects mamayang gabi. May fire dance pa daw sila at may gay show pa sila. So ito yung mga choices na nilapag sa amin ng mga package nila at yan ang nagustuhan namin ni Mogi. Yung 1,799 pesos. So ayan guys, sana nabigyan ko kayo ng heads up kung paano ba ito, nabulo na naman ang tita nyo, kung gaano kamura ang presyuhan ng mga lafang
dito sa Puerto Galera. Alam niyo naman, sa Puerto Galera kayo, kaya for sure, double na ang price. Pero huwag kayong mag-alala, kung gusto niyo naman ng budget meal, ay meron ng Andox Restaurant dito sa Puerto Galera. May mga budget meal din sila, may breakfast, kaya kompleto na. Medyo may choices na kayo na pwede nyo kainan dito. Anyways guys, since first time namin ni Mogi na kumain dito sa restaurant na Itesh, bibigyan ko kayo ng aking honest review kapag natikman ko na ang lafang nila. For now, ayan, pinapakita ko sa inyo yung presyo nila. At ito na yung kasamang drinks. Hindi yan na beer ha, iced tea yan. Baka mapagkamalan nyo na namang beer yan. Ayan na yung 1,700 package na in-order namin. Sinigang na baboy na lutang sa tubig, chop suey na walang sahog, kanin, inihaw na tulingan, pusit, maliliit na hipon at saka tahong. Kaya po, kala ko tulog siya. Okay, inisip ko yun. Pag gusto magpag-group ko to, Huwag ko ilalamunan mo masikip, no? Bakit? Yung ano mo hindi. Sarap. Figure out
next day. Eto, breakfast time na namin ni Mogi. Since napaaga kami, kasi 7 o'clock pa daw ang breakfast, sabi sa amin ng server, ay kinain na namin itong pinakasikat na famous na kakanin dito sa may Oriental Mindoro. Ito yata ang suman nila na binalot nila sa saging. At naalala ko nga pala, ito yung madalas na binibili ni Binokot sa airport at pinapasalubong niya sa akin. Anyways guys, ito na ang last day namin ngayon sa hotel at yayaon na kami at pupunta na kami sa Puerto Galera. Abangan nyo sa susunod na vlog na ito kung paano ko gagawin na mag-land transfer kami papuntang Puerto Galera. Bongga itong hotel na napili namin ni Mogi kasi magaganda yung mga amenities na meron sila dito. At the same time, yung habol talaga namin ay meron siyang swimming pool. At kapag nabigyan kami ng chance kung makapagpasyal kami ulit dito the next year or the day after or the year after that, ay dito pa rin siguro kami mag-check-in. A few moments later. Since last day na namin ni Mogi dito sa Puerto Galera, ay hindi naman kami papayag na aalis kami dito na hindi kami makapag-picture-picture at makapag-video-video sa kanilang landmark. At hayan naman, kitang-kita nyo sa petsa kung anong oras kami dumating dito. At hindi na mapapayag ako, ang tita nyo, ay, hindi na ako mag-appear dyan. O sana guys, dito na magtatapos ang vlog ko sa araw na ito. Sana nagustuhan nyo. At kung nag-i-enjoy kayo sa mga vlog namin, subscribe din tayo pag may time. Para naman itong tita nyo ay matuwa sa inyo.